kachapopoy, pasensya na nung kaninang nag-live streaming tayo ay talagang hindi talaga siguro maganda yung connection natin, no? So, ituloy natin dito ngayon. Who grants probation? So, ang tinatanong dito, tao. Sino daw nag-grant ng probation? Ang trial court, hindi naman tao yan. Okay? Ang Board of Pardons and Parole, ang ginagrant niyan ay parole. Okay? Parole yan ha. Ginagrant ng Board of Pardons and Parole, parole. At sila rin ang nag-a-assist kay President para sa pag-grant ng executive clemency. Si President naman, ang ginagrant niyan ay executive clemency. Ano ba yung iba't ibang executive clemency? Nandyan ang pardon, amnesty, reprieve, and commutation of sentence. So, ang sagot natin dyan, sino daw nag-grant ng probation? It is the trial judge. Kasi ang tanong kasi ay tao. Next, the probation law of 1976 is otherwise known as, ano daw yung probation law ng 1976? So, that is Presidential Decree number 968. Ano yung RA 10707? Ayan po ang new law or bagong batas ng ating probation. Okay? So, ano naman yung RA 10592? Ang RA 10592, yan naman ang tumutukoy sa bagong batas or amendment ng GCTA at Special Time Allowance. Okay, mga kachapopoy ha? Next, idagdag din natin dyan. Nandyan din ang tinatawag natin na na Act number 4103. Ayan ang tinatawag natin na parole law or indeterminate sentence law. Okay, naintindihan yan ha? So, next. The following may grant GCTA except sino daw ang hindi nagagrant. Kasi lahat daw yan nagagrant. Sino ang hindi? Director General ng Bureau of Correction, yes, nagagrant po yun. Chief of the BGMP, yes, nagagrant din. Warden, nagagrant din yan. Sino ang hindi nagagrant? Si President. Wala siyang kinalaman sa GCTA. Okay? So, next number 4, Mr. Uranus, a PDL. Ang PDL, ibig sabihin yan, person deprived of liberty. Sila yung mga nakakulong o naka-detain. At daw, nakaserve na daw siya ng 2 years sa loob ng kulungan na with good behavior. Ang tanong, ilang days daw per month ang bawas sa kanyang pagkakakulong? Okay? So, titingnan nyo muna maigi ha. Kapag nakulong na siya ng 1 year to 2 years, ang bawas sa kanya 20 days. Pag 3 years to 5 years, ang bawas sa kanya 23 days. Pag 6 years to 10 years, ang bawas naman sa kanya ay ilan daw? 25 days. Pero kapag 11 and above, 11 years and above, ilan daw? 30 days. So, maliwanag yan ha. Tinatanong 2 years. So, in short, 20 days per month ang bawas. Okay? So, 20 days yan. 20 days per month. Paano naman si Mr. Yusong daw? PDL din na convict ng heinous crime. At nakapag-serve na ng 7 years sa loob ng kulungan. Ilang days daw ang i-deduct every month? Okay, lagi natin tatandaan. Pag kinumit ang heinous crime, pag kinumit ang heinous crime, regardless kung ilang years na siya napag-serve, hindi siya pwedeng tumanggap ng GCTA. Okay, next. So, the answer is none. Okay, wala siya kasi heinous crime Okay, the BJMP is under what department of the government? Department of Justice ba yan? Ang Department of Justice, ang under niyan ay Bureau of Correction. Ang Department of Finance, wala. Ang Supreme Court, walang kinalaman yan sa ating correction. So, saan daw under ang BJMP? Sa Department of the Interior and Local Government. Okay, DILG. Next,
The municipal jail shall accommodate those imprisonment. O, sa sumusunod dito, or ang municipal jail daw, gaano daw katagal ang mga kinukulong nila dyan. Isa-isay natin. Pag exceed 3 years, saan daw yan? Sa prison yon. Exceed 3 years, prison. In short, sobra sa 3 years, sa prison nyo ilalagay. Pag 1 day to 3 years naman, ilalagay nyo naman siya sa city jail. Pag 6 months and 1 day to 3 years, ilalagay nyo siya sa provincial jail. So, ang sagot, 1 day to 6 months. Okay, that is a 1 day to 6 months. Next, any material is prohibited by law inside the jail or prison. Ang tinatanong dito, pinagbabawal ng ating batas. Okay, so anong sagot natin yan kung pinagbabawal ng batas? Ang tanong sa inyo, pinagbabawal ng batas at ng batas sa kulungan. Kontraband yun, yung mga pinagbabawal na yun. Tinatanong lang, pinagbabawal ng batas. So kung pinagbabawal ng batas lang sa loob ng kulungan, that is illegal contrabands. Okay, pag ang tanong naman sa inyo, pinagbabawal lang ng jail rules pero hindi naman pinagbabawal ng batas, ang sagot naman doon ay mere prohibited and nuisance contraband. Pinagbabawal kasi ng batas di prohibited by law, that is illegal contraband. Ano naman yung conjugal visitation? Bibisitahin mo ang iyong asawang nakakulong at kayo ay magtatalik. Okay, there is a private room, nagtatalik kayo doon, no? Doon, chapopoy kayo doon. Next, number 9. The following penal facility ay under daw ng Bureau of Correction. So, lahat daw yan under ng Bureau of Correction. Alin ang hindi? Okay? Ang San Ramon Prison and Penal Farm, under yan ng Bucor. Ang Sablayan Prison and Penal Farm, under ng Bucor. Ang Manila City Jail, under yan ng BJMP. Ang New Bilibid Prison, under ng Bureau of Correction. So, anong sagot natin sa number 9? That is Manila City Jail. Next, number 10. The following executive clemency are given by the President except. Okay, lahat daw yan ay binibigay ng Presidente. Alin ang hindi? Pardon and amnesty binibigay ni Presidente. Remember, pardon, dalawang klase yan. Absolute pardon and conditional pardon. Ang amnesty naman ginagrant ni President with the concurrence of majority of the Congress. So, pasok siya. Kay executive clemency. Reprieve, binibigay din yan. Ito yung pansamantalang pagpigil. Okay, postponement, dinidelay pa lang, postpone. O, diyan ka lang muna. Freeze! Ayan. Anong purpose? Para muling i-review ang kaso. Dahil ang common na binibigay ng reprieve, yung may mga hatol na death penalty. Next, commutation of sentence. Ito yung pagpapababa sa hatol. Sino nagbibigay? Presidente, no? Pagpapababa sa kanyang hatol. Kung sino nag-apply, pagpapababa sa hatol. So, ang parol, ibinibigay po yan ng Board of Pardons and Parole. Okay? Sa susunod na topic natin, sa mga lecture, sa mga review center na pupuntahan nyo, nagtuturo din ako dyan. Kaya matatopic natin yung mga bagay na ganito. Mas malalim nga lang. Okay? So, ang sagot natin dito guys sa number 10, that is a parole. Okay, sa mga bago lang dito sa ating page or sa YouTube channel, i-like and subscribe nyo ang ating Facebook page. Maraming video dyan. Sa YouTube, Mentoring by Chaps, marami rin videos dyan na mga lecture. Subscribe kayo dyan, like nyo, at mag-comment at hit the bell. Okay? Kung sa mga gusto mamili ng libro, bumili lang kayo dyan. At ang tawag sa libro natin ay Mastering Criminology Terms, 750 pesos lang yan. Sa mga gusto order, contact lang kayo sa number na 0926-056-8167 at mag-message kayo sa Mentoring by Chaps na Facebook page. Maraming salamat sa inyo and God bless.